Si Nora Aunor ang isang artistang hindi kailangan ng leading man upang tumayo ang pelikula. Ang pinaka-classic na example ay ang Himala kung saan wala naman siyang kapartner. Pero para sa mga fans, mas kilig siyempre kapag may leading man ang superstar at national artist for film and broadcast arts na si Nora Aunor. Kaya sa episode na ito ng Time to Talk ay i-share namin sa inyo kung sino-sino ang talagang bumagay na leading men ni Ate Guy. But before we start, please don't forget to like, share, and subscribe to our channel, PH Time, and press the notification button for further updates. Ibibigay ko sa inyo ang aming napili na top 5 leading men ni Nora. Pero bago yun, bigyan pansin muna natin ang ibang leading men niya na tumatak din sa isip at puso ng mga Pinoy movie fans. In no particular order, huwag natin kalimutan sina Joseph Estrada, Philip Salvador, Matt Ranillo III, Lloyd Sammartino, Sajid Khan, Ricky Davao, at syempre sina Dolphy at Fernando Poe Jr. And now, for our most memorable leading men of Ate Guy, simulan natin kay Bembol Rocco. 4 ang mga pelikulang pinagsamahan ni Nora at Bembol, pero unsyami lahat ang partnership sa kwento. Sa 3 taong walang Diyos, syempre si Christopher De Leon ang leading man ni Guy. Sa Amerika naman, di sila nagkatuluyan. Sa Minsay May Isang Ina, mag-asawa sila pero di nagkasundo at nawalan ng amor si Bembol dahil sa pakikialam ng karakter ni Charito Solis sa pelikula. At sa Die Womb, nasilat pa ang karakter ni Nora ni Lovie Poe. One reason kaya maganda ang tambalang Nora at Bembol ay dahil kapwa sila mahuhusay ng mga artista. That's one thing they have in common. Great actors both. Ang kanilang team up, kahit di ganun katindi ang kilig, at least may prestige. Next, we go to Manny De Leon. Ang daming kinita ng mga pelikula ni Nora Aunor at Manny De Leon. Kaya lang, ganito talaga ang madalas mangyari sa mga love teams. Umaangat ang babaeng artista at naiiwan ang leading man. When Nora was able to fly on her own, naiwan si Manny De Leon. Pero ano na nga ba ang nangyari kay Manny? Bigla na lang siyang naglaho na parang bula. But through all those decades na wala sa showbiz si Manny, ay mayroong mga Manny De Leon sighting sa Mandaluyong kung saan siya nakatira. May mga naglabas ng speculations noon na naging magulo ang buhay ni Manny. Pero mukhang umayos naman at some point kasi ay lagi siyang nakikitang nagsisimba sa St. Joseph's Chapel na walking distance lang sa bahay niya. Ibig sabihin ay nagkaroon siya ng spiritual renewal at naging okay na ang lahat. 74 years old na si Manny ngayon. Dad bod na daw ang katawan. Pero, ang sabi naman ng lahat, nandun pa din ang taglay na kakisigan. Sa pagkakaalam ng marami ay di na nakapag-asawa pa si Manny, but that has yet to be verified. Isang beses, nagkikwentuhan kami ni Guy sa townhouse niya sa Citylands, Ortigas. At nabanggit niya how Manny De Leon hurt her nung nag-away sila. Sabi daw ni Manny sa kanya, hindi naman talaga kita gusto eh. Pinilit lang nila na ligawan kita para sa love team. Naka-move on na si Nora that time, of course. Kaya lang, ang sabi niya, kapag bata ka pa at sinabihan ka ng ganon, masakit daw yun. Well, which is understandable. Pero I'm sure ay nakatulong din ang heartbreak na yun kay Nora as an artist, especially as a person. In one of my last conversations with Nora, wala na daw sa kanya yun, and that she always looked at that teen romance with Manny with fondness. At mukha namang naging okay sila.
Nang mawala si Nora last year, dumalaw si Manny De Leon sa Heritage upang magbigay pugay sa dating leading lady at girlfriend. And now, ang kanya naging asawa na si Christopher De Leon. Dapat sana ay mas mataas ang ranking nito dahil si Boyet ang lalaking pinakasalan ni Nora at may anak pa sila, si Ian De Leon nga. Pero, aminin na natin, mas successful ang Christopher De Leon Vilma Santos love team. Ironically enough, dahil magkaribal sila Nora at Vilma. Pero, ang dami ding mga successful Nora Aunor, Christopher De Leon projects, both prestigious at box office winners. At hanggang huli, Papa ang tawag ni Nora kay Boyet. Isa pang di malilimutan ay si Kokoy Laurel. Paano ba nagsimula ang tambalan? In 1970 ay nagkaroon si Ciro Santiago ng Premier Productions ng blockbuster hit na El Pinoy Matador na pinagbidahan nina Dolphy at Pilar Pilapil. Para magkaroon pa ng panibagong hit, kinailangan ang magic ni Nora Aunor. Dito nabuo ang Lollipops and Roses na ang titulo ay hango sa sikat na American song. Tinanggap ni Nora ang project pero sa malaking halaga. Excited din siyang gawin ang Lollipops and Roses kasi first time niyang makakapunta sa Amerika at first movie niya yon sa States. Bago yon ay nagkaroon na siya ng pelikulang Around Asia with Nora na isa ding super hit. Medyo naging komplikado ang pagkuha ni Nora ng US visa. Alam nyo, kwento ko lang hanggang mga 1967, kapag gusto nyo makakuha ng tourist visa sa States, pupunta lang kayo sa US Embassy, yung malapit sa Luneta. Fill up lang kayo ng form at meron na kayong tourist visa valid for 6 months. Ganun kadali. Kaya lang nang matunugan ng mga Filipino staff ng US Embassy na nag-a-apply ng working visa si Nora sa States, ay inudyokan ng mga ito ang US Consul na i-require si Nora na mag-personal appearance sa US Embassy sa Roas Boulevard. Actually, ayaw naman talaga nilang pahirapan. Ang totoo ay gusto lang talaga nilang makita ng personal si Guy. Sino ba naman hindi gusto makakita ng personal kay Nora Aunor? Wala pang selfie noon. Talagang camera ang ginamit sa picturan. So, nakuha ang visa. Ang next issue, ang leading man. Di pwede si Tirso Cruz III dahil nakatali sa Sampaguita Pictures. Di din pwede si Manny De Leon kasi contract star ng Tower Productions na pag-aari ni Temio Marquez. Ito yung lolo ni Michelle D. Dito pumasok ang pangalan ni Kokoy Laurel na isang stage actor ng Repertory Philippines. Around 3 years earlier ay napili din siyang Romeo of the Philippines nung ipromote ang foreign movie na Romeo and Juliet. Nasa Spain si Kokoy at nag-aaral ng fine arts, well actually portrait painting, at lumipad sa States para gawin ang movie. Yung opening scene niya pala ni Nora sa Lollipops and Roses ay ang kanyang actual na arrival sa Los Angeles International Airport. Naitago lang ng production ang camera para di masita ng airport personnel. Sa set ng Lollipops and Roses, nagsimula ang sweet na pagsasamahan ni Nora at Kokoy. Sabi ni Nora sa akin ay crush na agad niya si Kokoy. I never had a chance to ask that kay Kokoy because I only met him once. Pero nagkaroon ng kilig moment nang ibigay ni Kokoy ang Lasal Green Hills High School ring niya kay Nora. Kasama din nga pala si Don Johnson sa Lollipops and Roses at binayaran siya ng $500 na noon ay mga 3,500 pesos ang halaga. Malaking pera na yon that time. Si Don Johnson ay naging big star kalaunan dahil sa Miami Vice. Siya yung tatay ni Dakota Johnson ng 50 Shades of Grey series. Super big hit sa Taquilla ang Lollipops and Roses at dahil dito ay kinoronahan sina Kokoy at Nora bilang Mr. and Miss RP Movies noong 1971. Pagkatapos ang Lollipops and Roses ay ginawa ni Nora and Kokoy ang Impossible Dream kung saan ang shooting ay sa Hacienda Luisita sa Tarlac. Si Tingting kuhuan ko pa nga ang stylist dito ni Nora. Ang final tandem ni Nora at Kokoy ay ang Lollipops and Roses at Burong Talangka na ang nag-produce ay ang VL Productions ng pamilya ni Kokoy.
VL stood for Victor Laurel dahil Victor ang totoong pangalan ni Kokoy. Di ito masyadong naging big hit kasi kasal na si Nora kay Christopher De Leon that time. In fact, buntis na nga si Nora sa anak niyang si Ian De Leon noong mga panahong yon. Hanggang ngayon ay napakarami pa ding mga Nora Kokoy fans at marami ang naniniwala na hanggang sa langit ay tuloy ang kanilang love team. Matatandaan natin na bumisita si Kokoy sa Heritage Park sa wake ni Ate Guy. And finally, the iconic, the legendary, and the biggest love team of all, Guy and Pip. Tirso Cruz III. That was a real-life romance, kaya talagang may spark. Tunay na nagmahala ng dalawa, kaya lang ay naging masalimuot ang pag-iibigan. Maraming nakialam sa kanilang personal at profesional na galawan. Paano ba naman? Paldo-paldong pera ang involved. Isang nakakatawang side kwento. Ang naipit dito ay ang manikang si Maria Leonora Teresa na bigay ni Pip kay Guy. Kapag nag-aaway sila ay binabawi ni Tirso si Maria Leonora Teresa kay Nora. Sa pagkakaalam ko, Maria Leonora Teresa is in the possession of Tirso Cruz III. Maraming mga naging leading men si Nora pero walang tatalo sa tambalan nila ni Tirso. Ang hirap ipaliwanag ng kanilang chemistry. It's magic, kaya ang hirap i-explain. But there was hysteria beyond what we saw with Aldab and other phenomenal love teams. Kaya naman sa kasaysayan ng Philippine Showbiz love teams, wala nang tatalo pa sa tambalang Guy and Pip. Sa mga susunod na linggo, mag-share kami ng mga kwento pa tungkol kay Ate Guy as we commemorate 1 year since her passing this April and celebrate her 2nd birthday in heaven this May. So be sure to like, share, subscribe to our channel PH Time. Until next time with more Nora Aunor stories, ang pinakamamahal nating si Nora Aunor.